Ang dami sa atin, saan damakmak ang mga libro sa bahay. Pero hinahayaan lang na mabaon sa agiw at sa alikabok. Siguro para sa mga taong to, pagkatapos ng eskwelahan, wala, dyan na lang yung libro. Inisip nila ng pang-assignment lang at kukonsultahin lang kung merong kinakailangan. Pero para sa marami nating kababayan, ang libro ang isa sa kanilang pinaka-hinahangad sa buhay. Dito sa paaralang elementarya ng Kasili sa Barangay San Rafael Rodriguez, Rizal, maraming bata. Pinoproblema dati ang pagbabasa. Unang-una, hirap daw sila dahil hindi naman sila magabayang maigi ng kanilang mga magulang. Pangalawa, parang wala naman daw talagang interes sa pagbabasa ang mga estudyante. Wala pong electricity. So, yung mga bata po, hindi na po napapalo up pagdating sa bahay dahil nga po, mahirap po magbasa dahil madilim na. Sabi pa ni Teacher Sara, iba na raw daw kasi ang pinagkakaabalahan nila pagkatapos ng klase. Naglalaro yung mga bata. So, kasi malapit kami sa ilog. Kung sabagay, hindi naman talaga mapipigilang maglaro ang mga bata. Pero bilang mga guro, sinisikap niyang mabantayan maigi ang pagbabasa ng mga bata para hindi na pag-iiwanan sa klase. Kasi pagdating po ng higher grade, mas mahihirapan po silang umintindi ng mga subjects kung hindi po sila makakabasa. Aminado ang mga chikiting dito sa Kasili na hirap silang magbasa. Gaya na lang ng barkada ni Kenneth. Pantig-pantig po. Paglaro lang ang inaatupag ng mga bagets. Kaya ang nanay niyang si Hilma, madalas kausapin ng mga teacher. Nung una po, si Kenneth, lagi pong sinasabi ng mga teacher, ate, tulungan mo naman si Kenneth kasi mahirap talaga po siya magbasa kahit Tagalog. Ang mga ganitong kaliblib na komunidad gaya ng Kasili, kadalasan talagang hirap maabutan ng mga pangunahing serbisyo. Aba, biyahe pa lang, sunog ka na. Pwedeng abutin ng 1.5 oras ang lakaran sa malubak na daanan. Samahan pa sa literal na pagtawid sa 6 na ilog. Pero baliwala lahat yan kay Ray Buffy. Dati nang dinaraya ni Ray ang Kasili kasama ang kanyang grupo sa The Storytelling Project o TSP. Layo ng grupo, magkaroon ng reading habits ang mga bata at maipakitang nakakaaliw ang magbasa. Uy, ba? Uy, lalaki na, grabe. Ang The Storytelling Project, ang gusto namin ay mabuo yung love for reading and learning ng mga bata. Ayaw namin na makita nila yung pagbabasa bilang isang academic activity. Ngayong araw, muling binalikan ni Ray mag-isa ang Kasili para kamustahin ang mga bata at para sariwain ang kanilang mga natutunan kahit pa bakasyon na. Naglalaan sila Ray ng 1.5 oras sa loob ng 21 araw para turuang magbasa ang mga bata. Ay malugod niyang tinatanggap. Sa mga kwentong patok at nakaka-relate sa mga bata ang madalas binabasa ni Ray. Sa ganitong paraan, mas madali nila itong maintindihan at ma-enjoy. Siya ay mabait. Kaya pagtanungan portion na madalas lumalabas ang pagkabibo ng mga bagets. Binibigyan din niya ang bawat isa ng kopya ng libro na siyang inuuwi ng mga bata para pagpraktisan at para mabasahan din ang kanilang mga kapatid. Maganda na simulan natin sa maliliit dahil sila ay wala pang habit. Dahil pag nabuo yung reading habit, tataas yung kanilang critical thinking skills. Tataas yung kanilang imahinasyon, tataas yung kanilang level ng pag-iisip, at tumataas yung kanilang self-esteem and confidence. Saan kaya galing ang bundok ni Maria Makiling? Kaya naman pagdating sa klase, laking ginhawa na raw ni Teacher Sara. Bukod sa hindi na raw pala absent, aktibo na ang mga bata sa klase. Meron po kaming policy dito na no read, no move. So hindi na po sila naiiwan sa grade level. Kumbaga, lagi po silang promoted. Ang assessment ko po sa kanila is nadagdagan po yung level ng comprehension po ng mga bata. Pero ang mahalaga sa ngayon,
marunong at mabilis na silang magbasa. Madali na lang po magbasa kasi po marunong na po kami. Salamat po dahil na kami At siyempre, pabor din dito para sa nanay ni Kenneth na si Hilma. Hindi na raw kasi niya kailangang suwayin ang anak pag masyado ng babad sa paglalaro. Nung tinuruan na si Sir, pagdating niya, bubuknatin niya agad yung aklat. Sabi niya, ito yung binasa namin. Tapos, nung huli na, pati aklat na yung sa school, yung mga sa math o textbook, ayun na, nagbabasa na siya. As there is a banana tree. Bonus pa raw na binabasahan pa ni Kenneth ang nakababatang kapatid. Tiger! Pero para kay Ray at sa grupo niya sa TSP, unang bahagi lang ito ng kanilang programa. Ang tawag nila rito, Imagine. And then sit down, upo na lahat. Pero before magsimula yung programa, nagkakaroon kami ng parenting seminar. Learning should start at home. Bakit ang mochon? Ito ba? Aminado si Ray, mas mainam daw kung aabot sila sa susunod na bahagi ng programa, gaya ng Create. Dito, magtatayo na sila ng mga silid-aklatan. To the front and back. Ikatlong bahagi, ang Share. Tatap din kami ng mga selected grades 5 and grade 6. So itong mga to, tinatawag namin ng mga little helper para tulungan yung mga bata sa storytelling. And pagkatapos ng session, so itong mga batang to, gusto namin makapagsulat ng sarili nilang kwento. Bukod sa kasili, iba pang barangay sa mga kabundukan ng Rizal, nakapaghahatid na rin ng dulong sa Mountain Province, Pangasinan at Sierra Madre ang TSP. Dati, hirap na hirap ako sa eskwelahan, na hirap akong makaintindi ng mga binabasa. Ayoko maranasan ng mga bata ngayon yung naranasan ko dati. Kung gusto natin na umunlad ang Pilipinas, dapat magtulong-tulungan tayo. Walang imposible, walang mahirap sa taong gustong tumulong. Alam mo, sabi ni Ray, ang kailangan mo lang gawin, magsimula. At para mas mapaigting at mapataas ang antas ng pagbabasa kahit saan mang komunidad sa bansa, kailangan ng mapermanenteng silid-aklatan. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.